dito muna ako. Hintayin ko lang yung mga kasama ko. Sige, pero saan ka ba talaga pupunta? Tsaka bakit tayo mo magpaalam? Mika naman, parang hindi mo kilala si na mama at papa. Hindi ako papayagan nun, lalo na pag nalaman nila yung mga worthy kong kaibigan ng kasama ko. Kaya dito muna ako ha. Ganun ba? Oo, alam mo naman yung mga yun, masyadong overprotective, di ba? Kaya minsan pakiramdam ko, nasasakal na ako. Kaya kahit ngayon lang, gusto kong maging malaya, gawin yung gusto kong gawin. Naiintindihan naman kita rin, pero sigurado may maganda silang dahilan kung bakit sila ganyan sa'yo. Alam ko naman, mahal nila ako. Kaya lang, minsan pakiramdam ko, mas masahal pa ako sa bilanggo di ba? Ikaw din. O kaya ngayon, yun lang, maramdaman ko, malaya ako, gawin ko yung gusto kong gawin. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Sa bagay, hindi lang naman ikaw yung nakakaramdam ng ganyan rin. Sa katunayan, ang maging ang unang sakdal na babae ay nakaramdam din o nagkaroon ng kaisipan na maging malaya. Pero ang tanong, sino ang humihikayat sa mga tao na makaramdam ng kalayaan, na gawin yung sarili nilang pasya? Ano ba't hindi na isinasaalang-alang ng utos ng Diyos? Huwag mo sabihin si Satanas. Mabuti pa gamitin natin ang Biblia para malaman natin yung sagot. Basahin natin yung nakulat dito sa 3, 1 hanggang 5 ng Genesis. Mabuti pa ikaw bumasa. At ang serpente, pinakamaingat sa lahat ng mailang na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na itong magsabi sa babae. Talaga bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain mula sa bawat punong kahoy sardin? At sinabi ng babae sa serpente, sa bungo ng mga punong kahoy sardin ay makakakain kami. Ngunit kung tungkol sa pagkain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain mula roon, ni huwag ninyong hihipuin niyon upang hindi kayo mamatay. At sinabi ng serpente sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo mula roon, mabibilad na ang inyong mga mata at kayo ay magiging tulad ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Binasa mo, sino ang nag-influensya kay Eva? Ang serpente o ahas, si Satanas. Tama ka, sa katulad na paraan, kung ipagwawalang bahala natin yung kalooban ng Diyos para lang masunod yung ating personal na hangarin, hinahayaan natin kumilos sa ating ang espiritu ni Satanas. Muli pakisuyo, ripasuyin natin yung nakulat dyan sa Efeso, dyan sa 2:1 hanggang 3. Basahin mo rin. Karagdagan pa, kayo ang binuhay ng Diyos, bagaman kayo ay patay sa inyong mga pagkakamali at mga kasalanan na siyang nilalakaran ninyo noong una ayon sa sistema ng mga bagay ng sanlibutan ito, ayon sa tagapamahala ng awtoridad ng hangin, ang espiritong kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway. Oo, sa gitna nila, tayong lahat noong una ay gumawi ng kaswato ng mga pagnanasa ng ating laman na ginawa ang mga bagay na hinahangad ng laman at ng mga pag-iisip, at tayo ay likas ng mga anak ng puot gaya nga ng iba. O ayon dyan sa binasa mo, ano o kaninong espiritu daw ang kumikilos kung tayo gumagawi kaswato ng ating makalamang pagnanasa? Dito sa 2, sabi ayon sa tagapamahala ng otoridad ng hangin. Sa palagay mo kanino yan tumutukoy? Si Satanas. Oo, kaya yamang ang espiritu ni Satanas ang kumikilos kapag tayo nakakadama ng kalayaan o ang nag-uudyo para makadama tayo ng kalayaan, kinakailangan din naman tayong ingat. Sapagkat gaya ni Eva, maaari rin tayong makadama ng, o maaari din natin maiwala yung ating mahalagang kaugnayan sa Diyos. Hindi lang yun, pati na rin yung ating walang hanggang pinabukasan. Tama kami ka, no? Ngayon ko lang kasi napag-isip-isip yung mga bagay na yun Salamat sa payo mo, paano naman itong bihis ko? Sayang naman. Nakabihis ka na lang din. Tayo na lang lumabas. Pero daan mo na tayo sa bahay. Paalam tayo kay mama. Paalam mo ako. Kasi pag nalaman nila ikaw kasama ko, hindi nila ako hanapin. Papayagan pa. Paano yung mga kaibigan mo? May ginagawa ng cellphone. Madali lang yun. Text ko na sila. Kaya na.